Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita Ngayon. Agad na pinasinungalingan ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro ang balita na interesado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinusulong na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Malacanang, walang balak ang Pangulo na ituloy ang impeachment. Ito ay sa kabila ng resulta ng 2025 midterm elections kung saan makikita ang bagong komposisyon ng Senado. Sa halip, umaasa ang Pangulo na maglilingkod sa kapakanan ng bayan ang mga bagong halal at hindi para sa iilang tao lamang. Wala pong anumang balita patungkol sa pagpursu ng Pangulo sa impeachment or sa impeachment trial ni VP Sara. So yan po ay ating tinututulan at pinasisinungalingan. Hataw Balita Ngayon. Magiging bahagi na ng House Prosecution Panel para sa nakaambang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sina dating Senator Leila De Lima at Attorney Jose Manuel Cheldocno. Kinumpirma ito ni De Lima at Jocno na kapwa first nominee ng mamamayang Liberal Party List at Akbayan Party Lists nang tanggapin nila ang imbitasyon ni House Speaker Martin Romualdez na maging bahagi ng House Prosecution Panel. Ito ay matapos na mabakante ang dalawang pwesto sa panel dahil sa kabiguang manalo sa eleksyon sina Bicol Party List Representative Jill Bongalon at General Santos City Representative Loreto Acharon. Kung ano man yung magiging gamit ko o magiging may role ako, I will always be open to that. Kasi precisely may bagong mandato po ako ngayon na doon ako nagagalak. Hataw Balita Ngayon. Masaya si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa balitang muling pagkahalal bilang mayor ng Davao City. Ayon ito sa kapatid nitong si Bong Duterte na bumisita sa kanya sa The Hague. Ayon kay Bong, natuwa ang dating Pangulo nang malaman na nakakuha siya ng mahigit sa 660,000 votes base sa opisyal na tala ng Davao Election Board. Ibinalita rin ni Bong Duterte sa kapatid na si Sebastian Baste Duterte ay nanalong vice-alkalde at si Paulo Pulong Duterte ay muling nahalal bilang kongresista. Gayon din nakakuha ng pwesto ang dalawang apo ni Duterte sa lokal na pamahalaan. Nagpasalamat naman niya ang dating Pangulo sa mga taga-suporta na patuloy na nagtitipon-tipon sa park malapit sa detention facility sa the Netherlands at sa mga nagpakita ng suporta sa kanya sa buong mundo. And very happy na I told him you got a very overwhelming vote as mayor of Davao again. So, masaya sa. Parang from the bottom of his heart. Talagang papasalamat sa tabong nagsusuporta sa kanya, not only dito sa park, worldwide. Hataw Balita Ngayon. Binigyan din ng Commission on Elections sa COMELEC ang kahalagahan ng isinasagawang mano-manong pagbibilang ng mga boto mula naman sa katatapos lamang ng 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, katumbas ng Random Manual Audit o RMA ang manual recount. Ang RMA ang magka-confirm kung ano o kung ang mga makina sa mga presinto ay bumilang ng tama. Paliwanag ni Garcia, randomized o pili lang ang mga presintong isa na sa ilalim sa Random Manual Auditing alinsunod sa batas. Makina rin niya ang pumipili ng presinto at hindi tao. So, yung pong random manual audit, acceptable po yan internationally. Yan pong ginagawa. At mapagkakatiwalaan nyo po yung RMA kasi naandyan po mismo ang PICPA, NAMFREL, PSA, PPCRB. Ang PPCRB pa nga po ang chair, ang DepEd. Sila po ang nagko-compose ng ating Random Manual Audit Committee. Hindi po ang COMELEC lang yon. Hataw Balita Ngayon.
Target naman ng National Board of Canvassers o NBOC na tapusin ngayong araw ang canvassing sa lahat ng 175 Certificates of Canvass o COCs para sa 2025 midterm election. Sa 125 COCs, 58 ang na-canvass na noong Martes at 100 naman ang sinikap nilang ma-canvass kahapon. Kaya po, ganun kalakas ang kalooban ko na sabihin na maaaring sana matapos na namin ang lahat by tomorrow sa ating canvassing. Sana nga, wag naman sana expect agad ng ganun, sana nga matapos natin yung lahat ng natitira ng mga ika-canvass hanggang bukas man lang ng gabi. Kapag natapos ang canvassing ngayong araw, inaasa makakapagproklama na rin ang poll body ng mananalong senador sa Sabado o Linggo. Hataw Balita ngayon. Ipinaliwanag ng Commission on Elections ang naging dahilan ng pagkaantala sa transmission ng election returns mula sa mga automated counting machines papunta sa transparency servers ng media at citizens' arms. Ayon sa komisyon, kailangan munang iproseso ang datos upang maging human readable kaya nagkaroon ng delay. Sa kabila ng pangyayaring ito, naniniwala ang National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL na naging maayos ang pagsasagawa ng halalan. Pero sa pangkalahatan nga, yung nakita naman namin, matiwasay naman yung conduct ng election. Bukod dun sa mga ilang problema na nakita natin. Nangyayari na yan sa tuwing halalan. Ngayon, ang makikipag-usap pa kami ng tuluyan din sa COMELEC para nga maintindihan natin yung nangyari dun sa mga delayed transmissions at saka yung duplicate transmissions. Iminungkahi rin ni NAMFREL official Lito Aberia na pag-isahin ang umiiral na election laws upang maiwasan ang kalituhan sa mga susunod na halalan. Hataw Balita ngayon. Hindi pinayagan ng COMELEC ang European Union Election Observation Mission o EOM na makapasok sa polling precincts noong halalan, bagay na ikidismaya ng grupo. Ayon sa EOM, 4 na araw bago ang eleksyon lamang sila inabisuhan ukol sa pagbabawal na makapasok sa mga presinto. Ipinaliwanag naman ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na labag sa batas ang pagpasok ng mga dayuhang observer sa loob ng mga presinto maliban na lamang kung may pahintulot na ang Electoral Board. Sa kabila ng insidente, kinilala ng EU ang ginawang paghahanda ng COMELEC para sa eleksyon at pinuri rin ang mga Pilipinong matyagang bumoto sa kabila ng init ng panahon. Nakatakdang ilabas ng grupo ang kanilang final report at rekomendasyon sa loob ng 2 buwan matapos ang halalan. If COMELEC had told the European Union that access to polling precincts was not granted to international observers, EU can be sure that we would not be here today. We would not have deployed the mission at all. The decision to not allow us into precincts was communicated to us just 4 days before elections. Hataw Balita ngayon. Nilinaw naman ni Vice President Sara Duterte na susuportahan niya ang panukalang batas laban sa political dynasty at handa siyang magsulat ng draft para rito. Sinabi ni Duterte na siya mismo ang may kredibilidad na magsalita tungkol sa political dynasty dahil nagmula siya sa pamilyang matagal nang nasa politika. Bagaman naniniwala siyang dapat suriin ang kakayahan ng bawat kandidato at hindi lang ang apelyido, sinabi rin ni Davao City Councilor Rigo Duterte na nasa mga botante na rin ang desisyon. Sa kasalukuyang resulta ng halalan sa Davao City, napanatili ng mga Duterte ang kanilang pwesto sa lungsod kung saan 5 Duterte ang nakakuha ng posisyon sa lokal na pamahalaan, kabilang sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Baste Duterte, Paulo Duterte, Omar Duterte at Rigo Duterte. Suportahan ko ba ang batas ng anti-political dynasty? Yes. Bibigyan nila ako ng pagkakataon na sumulat. Ako yung susulat. Ako yung pinakamagaling
sa political dynasty. Pagbigyan ninyo ako ng chance na sumulat, ako susulat niyan. Hataw Balita ngayon. Nagsimula na ang unang round ng interviews ng Judicial and Bar Council para sa bagong Supreme Court Associate Justice. Kaugnay ito ng nakatakdang pagre-retiro ni Associate Justice Mario Lopez sa June 4. Kabilang sa mga nauna nang sumalang sa interview ay sa Court of Appeals Justices Nina Antonio Valenzuela at Ramon Batod Sr. kasama si University of the Philippines College of Law Dean Darlene Marie Berberabe. Ang susunod na round ng interviews ay gaganapin naman sa May 15, May 16 at May 21. Hataw Balita ngayon. Inaresto ng mga otoridad sa Ninoy Aquino International Airport kamakailan ang isang Japanese national at ang asawa nitong Pilipinas na sangkot sa human trafficking at illegal recruitment. Kasabay nito, nasagip ang 8 Pilipino na sinubukan ipuslit palabas ng bansa at pagtrabahuhin sa Japan. Ayon sa Department of Migrant Workers, ang mga suspect ay nag-recruit gamit ang Peking Agency na nag-o-offer ng trabaho bilang factory worker sa Japan na may sahod ng 120,000 Japanese yen o katumbas ng nasa 45,000 pesos kada buwan. Paalala ng DMW, siguruhin at i-verify sa mga lehitimong sources o sa ahensya kung totoo at legal ang a-apply ang trabaho sa ibang bansa. Pag hindi dumaan sa DMW, from the Philippine perspective, illegal yun. And our illegal recruitment laws are so strong na kapag nag-recruit ka ng walang DMW license for overseas employment, that's illegal recruitment. That's one count of simple illegal recruitment, at least 6 years imprisonment. Ganun kalakas ang batas natin. So from the Philippine perspective, illegal itong transaksyon ng mga nahuli na karapat-dapat lang na nahuli sa NAIA. Hataw Balita ngayon. Simula ngayong araw, May 15, magiging available na ang 20 pesos kada kilo ng bigas ng pamahalaan sa 32 kadiwa ng Pangulo Stores sa buong bansa, buong NCR at mga karating probinsya. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara, target ng ahensya na maging available ito sa 42 kadiwa stores sa buong bansa. Kumpiyansa naman ang Malacanang na dahil sa roll-out ng 20 pesos kada kilo ng bigas, positibo nitong maapektuhan ang galaw ng presyo ng bigas sa merkado. So, tingin po natin dahil bumababa po at nabibigyan po natin ng pagkakataon ng ating mga kababayan na makabili ng 20 pesos na kada kilo na bigas. Ang market po nito ay maaari ma-impluwensyahan. We hope na kahit sa market po ay maibaba nila ang presyo ng bigas nang hindi naman po din naaapektuhan ng ating mga magsasaka. Hataw Balita ngayon. Sunod-sunod na pagulan ang nararanasan sa iba't ibang lugar sa bansa. Pero ayon kay John Manalo, weather specialist ng Pag-asa Weather Division, kahit may mga isolated rain shower ng nararanasan, hindi pa pwedeng sabihin na pumasok na ang panahon ng tag-ulan. Ayon kay Manalo, sa 2 linggo ng Mayo hanggang sa unang linggo ng Hunyo pa, maasahan ang onset o ang pasimula ng pag-iral ng southwest monsoon o hanging habagat. Asahan sa nasabing mga panahon ang matitinding pag-ulan sa bansa. Well, sa monitoring natin ngayon ay hindi pa tayo talaga nasa onset period. Parang approaching pa lang tayo. In-expect natin ito by the siguro last week ng May, and of course may mga factors pa na maaaring makaapekto dun sa date ng onset natin, pero we are closely monitoring using the rainfall at saka yung criteria na ginagamit natin dito sa Pag-asa and yung wind direction. Hataw Balita ngayon. Inaprobahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang amyenda sa double plaka o doble plaka law na nagbababa ng multa sa 5,000 mula sa 20,000, 50,000 at papalitan ng doble plaka ng mas malaki, mas nababasa at color-coded na number plates. Hindi na rin kukumpiskahin ang motorsiklo kung may maipakitang proof of registration.
at mapatutunayang hindi kasalanan ng may-ari ang pagkawala ng plaka. Samantala, nilagdaan din ng Pangulo ang Early Childhood Care and Development System Act na layuning mapababa ang child mortality rate at suportahan ng child development. Kasama rin dito ang pagbibigay ng agarang intervention para sa mga batang may special needs upang matiyak ang kanilang kapakanan. Hataw Balita ngayon. Binago ng Civil Service Commission o CSC ang education requirements para sa mga unang antas na posisyon sa gobyerno upang bigyan daan ang mga graduate ng K-12 Basic Education Program na maging kwalipikado. Pinagtibay sa CSC Resolution Number 2500229 ang mga pagbabago na kinikilala ang junior high school at senior high school graduates bilang eligible na mga first-level positions. Sakop ng mga pagbabago ang mga posisyon na dati nang nangangailangan ng high school diploma o vocational course completion. Nilinaw ng CSC na kailangan tugunan pa rin ang mga aplikante ang iba pang qualification requirements tulad ng training, karanasan at eligibility. Hindi naman sakop ng bagong patakaran ang mga posisyon na nangangailangan ng specific higher education, degrees o regulated professions. Hataw Balita ngayon. Maghahandog ng 2 araw na libreng sakay ang Metro Rail Transit o MRT Management para sa delegasyon ng 46th Asia Pacific Dental Congress and 116th Philippine Dental Association Annual Congress and Scientific Meetings. Ayon sa MRT3, makakapag-avail ng libreng sakay sa tren ang mga delegado sa peak hours ng kanilang operasyon o mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Tugon ito ng MRT3 sa layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suportahan o masuportahan ng mga profesional na may malaking ambag sa sektor ng kalusugan. Hataw Balita ngayon. Pinag-aaralan pa ng National Maritime Security Council ang posibleng paghahain ng panibagong arbitration case laban sa China upang matiyak na matibay ang ebidensya. Ayon sa tagapagsalita ng NSC na si Undersecretary Alexander Lopez, kinakailangan foolproof ang mga ebidensya bago magsampa ng kaso upang hindi mapahiya ang Pilipinas. Sinabi naman ni DOJ Senior State Counsel Attorney Priti Ganchun na interagency decision ang pagpapasya sa pagsasampa ng kaso at hindi lang nakasalalay sa DOJ. Matatandaan noong 2016, pabor sa Pilipinas ang naging desisyon ng tribunal na ibinasura ang pag-aangkin ng China sa South China Sea batay sa 9-dash line. With respect to the progress, so it's still under study. Okay, everything is still under study. So there's a decision already in the DOJ to study the filing of an international case, but on the part of the Philippines, the decision on whether to file a case, it's not just a DOJ decision, it's an interagency decision, right? So we have to wait, we have to respect the decision-making process in the executive branch. It's not just a decision of one department, right? Hataw Balita ngayon. Nagbigay ang Saudi Arabia ng 6 na buwang palugit para sa mga undocumented OFWs, partikular sa mga runaway domestic workers, upang ayusin ang kanilang legal na pananatili sa estado. Nagsimula ang grace period noong May 11 at tatagal hanggang November 10 na nagbibigay daan sa mga rural o runaway workers na makahanap ng bagong amo na magbibigay sa kanila ng ikama o residence permit. Pinapaalalahanan ng Department of Migrant Workers o DMW ang mga Pilipino, lalo na ang nagtatrabaho sa salon at beauty shops, na maging maingat sa gitna ng tumitinding immigration patrol sa Jeddah. Ang mga worker na makakapag-ayos ng kanilang status sa loob ng 6 na buwang grace period
ay hindi na sisingilin ng immigration fines na karaniwang umaabot naman sa 600 Saudi riyals o humigit kumulang sa 9,000 pesos. Hataw Balita ngayon. At para naman po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Nanumpa na ang mga bagong itinalagang miyembro ng gabinete ni Canadian Prime Minister Mark Carney. Ito ang humahataw na balita ni Imelda Andrada. Hataw Balita ngayon. Formal nang nanumpa noong Martes, May 13, 2025 sa Rideau Hall, Ottawa, ang mga bagong itinalagang miyembro ng gabinete ni Prime Minister McCartney. Ayon sa Prime Minister's Office, kalahati ng 30 o higit pang ministro ay mga bagong mukha sa gabinete. Mula sa kabuuang bilang na 39, ang gabinete ay mababawasan at magiging 28 ministro na lamang. Magkakaroon din ng 10 Secretary of State na may espesipikong papel, ngunit hindi kinakailangang konektado sa isang partikular na departamento. Sa 28 kasapi ng gabinete, 13 ang unang beses na nahalal bilang MP sa eleksyon noong nakaraang buwan. Hindi nakabilang sa transitional government ang 11 dating ministro. Samantala, ayon kay Prime Minister Carney, ang bagong gabinete ay binuo upang tumugon sa kasalukuyang sitwasyon ng bansa. Imelda Andrada, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Maraming salamat, Imelda Andrada. Samantala, nagkakaroon ng mas mataas na tensyon sa 20 Democratic-led states sa Estados Unidos na nagsampa ng kaso laban sa administrasyong Trump. Tumututol ang nasabing mga estado sa bagong mga patakaran na nag-uugnay sa milyong-milyong dolyar ng pondo sa pagpapatupad ng mga polisiya sa imigrasyon. Ito ang hataw na balita ni Kath Carriedo. Hataw Balita ngayon. Nagsampa ng 2 kaso sa federal court sa Rhode Island ang 20 estado, pangunguna ni California Attorney General Rob Bonta. Giit nila labag sa batas ang patakaran ng Department of Transportation at Homeland Security na ikondisyon ang milyon-milyong dolyar na pondo para sa transportasyon, kontraterorismo at disaster preparedness kung hindi susuportahan ng estado ang mga pulisiya ng federal na pamahalaan sa imigrasyon. Target umano ng hakbang ang halos 50 bilyong dolyar na federal grant. Kabilang sa nagsampa ng kaso ang California, Illinois, New York, Colorado at 16 pang iba. Ayon kay Attorney General Bonta, isa illegal threat na ang pondo para sa kaligtasan at infrastruktura ay ginagamit para maipilit ang usapin ng imigrasyon. Giit naman ng Homeland Security, kung hahadlangan ng mga estado ang pagpapatupad ng batas sa imigrasyon, wala silang karapatang tumanggap ng pondo mula sa federal government. Giit ng mga estado, ang pondo ay para sa kalsada, sakuna at seguridad, hindi para sa imigrasyon. Samantala, nagsampa rin ng hiwalay na kaso ang Department of Justice laban sa Illinois, New York at Colorado dahil umano sa mga bagong batas sa estado na humahadlang sa federal immigration enforcement. Kath Carriedo, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Maraming salamat, Kath Carriedo. Samantala, lumagda naman sa isang kasunduan ang Estados Unidos at Saudi Arabia na umabot sa mahigit $140 billion. Ang kasunduan ay tinaguri ang White House na the largest defense cooperation agreement, isang hakbang na may malalaking implikasyon sa pandaigdigang seguridad at ugnayang panlabas. Ito ang humahataw na balita ni Cres Fugaban. Hataw Balita ngayon. Pumayag ang Estados Unidos na magbenta sa Saudi Arabia ng isang arms package na nagkakahalaga ng halos $142 billion. Ayon sa inalabas na fact sheet at sinasaklaw nito ang mga kasunduang nilagdaan ng mahigit 12 defense companies ng Amerika sa mga larangan tulad ng air and missile defense, air force and space advancement, maritime security at communications. Sa summit na ginanap sa Riyadh, ipinagmalaki ni US President Donald Trump ang nasabing defense deal, gayon din ang isang investment package na umabot sa $600 billion na sumasaklaw sa artificial intelligence, infrastructure at energy. Ipinahayag din ni Trump na walang stronger partner ang Estados Unidos kundi ang Saudi Arabia.
Nananatiling matatag ang ugnayan ng dalawang bansa batay sa kanilang mga pinagbabahaging interes. Layunin ni Trump na makamit ang malaking tagumpay sa ekonomiya at muling mapalakas ang papel ng US sa gitnang silangan. Samantala, naghahangad naman si Crown Prince Mohammed bin Salman ng akses sa makabagong teknolohiya, suportang militar at isang makapangyarihang alansya upang maisulong ang kanyang layunin i-modernize ang Saudi Arabia at palakasin ang pamumuno nito sa rehiyon. Cres Fugaban, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Makakapanayam natin ngayong umaga si Director John Rex Laudianco, tagapagsalita po ng Commission on Elections, COMELEC, kaugnay sa naging takbo ng botohan ito nakarang Lunes. Magandang umaga po, Director Laudianco. Magandang umaga po at magandang umaga sa lahat na natin taga-subaybay. Sige po, umpasahan na natin ang pagtatanong. Paano po pinalalakas o napalakas yung mga voter education campaign? Kailangan pong ibaba natin sa taong bayan. Yan po ang naging susi natin. Talagang bumaba po tayo, hindi tayo umasa lamang sa social media, ngunit pumunta tayo sa mga pamayanan. In-engage natin ang ating mga kababayan sa eskwelahan, doon sa kanilang mga barangay. Ipinakita natin lalo ang kakayanan ng ACM kung paano natin ito gagamitin sa halalan at ang inutos po natin sa ating mga field officers. 2 buwan at kalahati po yan na talagang umikot tayo sa pamayanan nang sa gayong mawala ang takot nila, makita nila madali lang pala gamitin ang ACM at yun po ang tingin namin ang nagtulak kung bakit marami po ang sumali dito sa ating halalan, nakiisa sa May 12, 2025 NLE. Okay. May plano ba ang COMELEC upang mas mapabuti pa po ang accessibility ng mga presinto para sa mga senior citizens? At kasama na din po yung persons with disabilities, mga PWDs at mga indigenous people o IPs, Director? Lagi po yan, alam niyo po, lagi naming nais itaas ang antas nung level ng voting experience. Ngayon po, napalaki natin ang pagpunta ng ating mga kababayan sa priority polling places. Nagkaroon tayong early voting hours. Hindi po tayo titigil sa pagsusulong ng pag-aamyenda sa batas na baka sakali mapagbigyan yung early voting day sa mga senior citizens, PWDs at pregnant women nang maikagaan ang kanilang pagboto. At tinitignan din po natin, nagkaroon din po ng pagbuhos ng mga kababayan natin doon sa PPPs. Medyo nagtagal din. So binabalak na po natin dagdagan ang tao dyan para tumulong mag-assist kumuha ng balota. O kaya po aralin na namin. Baka naman sakaling hindi na kailangan kunin ng balota, baka naman pwedeng pagsamasamahin na namin sila at doon na ang kanilang balota. Baka rin sakali na baka pwede na natin i-constitute ito na meron po na makina kung sakali man. Lahat po ito ay balak namin pag-aralan kung uubra sa mga umiiral na batas at titignan din po natin ang kakayanan natin mapaganda pa ang mga serbisyong ito para sa kanila. Okay po. Ano yung mga aral na natutunan po ng COMELEC mula po sa halalang ito na maaaring maging batayan ng reforma po sa susunod na mga halalan? Una po sa lahat, syempre, lalo namin pag-iigtingin yung voter education. Tapos po, ang pinakamalaking aral po talaga ay ang paglaban po sa disinformation at misinformation. Yan po ang pinakamalaking challenge na kinaharap namin ngayon. Yung technical na parte, kaya naman po yung i-anticipate. Katulad po ng tamang desisyon ng COMELEC na bago dapat ang makina, maraming spares. Kat kita nyo naman po, madali nating nasolusyonan sa loob ng isang oras. Yung mga nagka-problema, napakaliit po ng bilang na nagka-problema, 311 compared sa 2,000 nung nakarang halalan. At wala po tayong nadinig na nagreklamo na natagalan, inabot ng 3, 4, inabot ng gabi, inabot ng madaling araw dahil sa kahihintay sa makina. Dahil sa loob ng isang oras, ready ang kapalit na makina. So iyan po yung mga ilan sa tinitignan natin. Ngunit kaya nga po nang nasabi kong una, yung bagong battleground, ang disinformation, misinformation, fake news sa cyberspace, yan po ang pag-iigtingin natin na laban. Kailangan po talaga dahil massive ang ginawa po na disinformation patungkol sa halalang ito. Director Laudianco, mga rekomendasyon po para sa pagpapabuti ng electoral process para sa mga susunod na eleksyon. Ano po ba yan? Nasa inyo muli ang pagkakataon na mabanggit at malaman ng ating mga kababayan.
Una po sa lahat, ang pagiging stable at paghahanda ng ating mga makina sa susunod na halalan. Hindi naman po natin masasabi kung ito dahil nais po ng COMELEC. Baka merong mas magandang teknolohiya. Ito po yung gagamitin natin kung sakali man available po ito. Yung paghahanda ng maraming makina ready na tumugon sa ating mga problema at higit sa lahat po, pagpapatibay din ng transmission. Kita niyo naman po yan ang mga naging susi at higit sa lahat po, dalawang bagay din na nais natin tutukan pa. Yung pagpapaigting ng transparency dahil yan na naging susi po kung bakit katanggap-tanggap sa ating mga kababayan ng halalan. Dahil nakita nila mula sa simula ang lahat ng ginagawa ng COMELEC walang itinago. Pina-review lahat, pinakita, ni-live stream. Doon pa lang sa procurement hanggang sa huling pag-i-implement. At muli po, gaya ng nabanggit ko kanina, ang laban sa disinformation, misinformation at fake news. Mas papaigtingin pa po natin yan. Mas magiging proactive ang COMELEC. Kasuhan ng mga lumalabag sa batas. Kami na po, hindi na namin hihintay na ating mga kababayan para tulong na lang kinukuha po namin informasyon. COMELEC na po ang gagawa ng lahat ng ito. Director Laudianco, during election po, mayroon mga napaulat na may mga namimili pa ng boto. Okay, ano ang plano nyo sa kanila? Mayroon po bang mga nakarating na mga ganitong balita sa inyong tanggapan? At pag na-confirm nyo po ito, ano ang plano ng Commission on Election? Tama po kayo, gaya na naging practice ng COMELEC. Bago maghalalan, hinihintay lang po namin ng impormasyon. Hinihintay lang po namin ibigay sa amin saan, kailan, sino ang involved dito. Kita niyo naman po sa halos 500 inimbestiga ng COMELEC, sa halos 200 na napadalan ng show cause orders. Wala po kayong nadinig sa amin na private complainant. Dahil tinupad po namin na aming pangako, kami na ang tatayong complainant, tulungan lang po kami makuha ang impormasyon. At yan po ay pagpapatuloy natin. Kaya po patuloy parating sa COMELEC, huwag po kayong matakot, itatago namin ang inyong identity. COMELEC po ang mag-iimbestiga, COMELEC ang magkakaso. Kailangan lang po namin ng impormasyon at sa mga gumawa po nito ay makakaasa po kayo na tutuloy po namin ang paghahabol sa inyo at lalong-lalo na yung parte ng kasong kriminal dahil may 5 taon po kami para habulin kayo. Mahaba-haba po ang puwang at panahon ng COMELEC para gawin ito at alam namin magsusumbong sa amin ng mga kababayan at makakarating sa amin ang mga ebidensya. Director Laudianco, mayroon na po bang mga tumugon sa panawagan ng Commission on Election doon sa mga nanalo na talong mga kandidato na magtanggal ng kanilang mga election campaign materials po? Marami na po ang nakita namin na nagtatanggal. Inaasahan namin yung iba pang mga kandidato manalo o matalo ay tutupad kayo doon sa Resolution 11086 sa loob ng 5 araw matanggal lahat yan. Alam niyo po pag hindi niyo ginawa ay may kasong kriminal po ito. Sana ipakita natin higit sa lahat sa ating mga kababayan ang pagtalima natin sa umiiral na batas at panuntunan. At meron kaming bagong hiling. Hindi lamang ito itapon, hindi dapat lamang ito dispose. Dapat po yung ultimate goal natin, i-reuse, i-repurpose, i-recycle. Tulungan po natin ang ating environment. Huwag nang idagdag ito sa basura. Gawin po natin ang nararapat para ang mga bagay na to ay magkaroon ng panibagong silbi nang hindi dumagdag sa mga natambak na basura. Okay. Ang hihingin ko po sa inyo ngayon, yung inyong panawagan doon sa mga kandidato, nanalo, natalo man, na hindi pa nagpa-file o hindi nagre-ready na mag-file ng SOCI. Ano po ang gusto nyo ipanawagan sa kanila? Hanggang June 11 po ay kailangan maisumite ang inyong SOCI dahil pag hindi po kayo nakasumite ito, lumalabag po kayo sa umiiral na batas. Ang unang hindi pagkaka-file, maaari po kayo mapinahan o mabigyan ng multa. At kung sakali po maikalawang pagkakataon nyo na po na hindi magsumite ng SOCI o nahuli sa pagpapile ng SOCI, naku po, maaari po kayong mapatawan ng administrative cancellation at perpetual disqualification to hold public office na katulad ng mga tinanggap itong mga nag-file ng COC na hindi po tumupad dito. Ikalawa, dun sa mga nanalo, hindi po kayo makakaupo sa pwesto, hindi kayo makaka-assume sa office kung hindi po kayo makapag-comply sa filing ng SOCI. At higit sa lahat po, wag na wag magsisinungaling dito dahil makukuha po ng COMELEC ang kontrata. Alam niyo po yan, may gobernador, may mga mayor na napababa kami sa pwesto dahil natuklasan namin na hindi sila nagsabi ng totoo sa SOCI. At kung tatanungin niyo rin po anong ginagawa namin sa mga lumalampas sa campaign expenditures,
halos 2,000 mahigit po ang nakabinbin na kaso ngayon sa mga regional trial courts kung saan nagkaso po ng kasong kriminal ang COMELEC dahil po sa paglabag sa campaign expenditure cap. Ang pagpa-file po nito, doon po kung saan kayo nag-file ng COC, doon nyo rin po ipafile ito. Huwag registered mail, huwag email. Dahil po kailangan namin makuha ang pisikal na dokumento. At higit sa lahat po, ang sinasabi po natin, kumpletuhin ninyong attachments po niyan. Kailangan po magkakasama lahat. Sa mga kandidato naman po na umurong, kung kayo po ay nag-withdraw sa panahon na ng campaign period, kayo ay naging kandidato na at kailangan pa rin o obligado pa rin kayo mag-file ng inyong SOSE. Director John Rex Laudianco, tagapagsalita ng Commission on Elections. Kami po ay nagpapasalamat sa oras na ipinagkaloob nyo sa amin ngayong umaga. Magandang umaga din kay Chairman George Garcia. Magandang umaga at maraming salamat po. Naglabas naman ng saloobin ang ilang mga bagong upong alkalde sa Bulacan na ngayon pala ang sasabak sa politika. Hindi rin naman dapat silang hamakin o minusin man lang ang kanilang abilidad at magagawa sa panunungkulan. Ito ang humahataw na balita ni Nestor Torres. Hataw Balita ngayon. Isa si Balagtas Mayor Andy Andrew Santiago sa 6 na naiproklama bilang bagong alkalde sa probinsya ng Bulacan. 22 taon na siyang negosyante ng iba't ibang frozen meat products. Nitong nakaraang taon, napagpasya niya na tumakbo bilang mayor. Sa kanyang pagkapanalo, di maiwasan ng ilan na questionin ang kanyang kapasidad. Karanasan ko na po sa buhay yan. Kahit nung nagsisimula ako sana buhay, minaliit po tayo. Ngayon, pumasok po tayo, napagtagumpayan ko po yung buhay ko. Naging matagumpay ako negosyante at lahat po sila naniwala. Naniniwala din po ako yung pagpasok ko sa politika, minamaliit po tayo. Pero darating yung araw, sabi ko nga, rivals become idol. Sa tulong ng Diyos. Sa 11 years ko rito, wala naman nagbago. Ayun, sa isang buwan, 11 years ako rito. Ako, sa totoo lang, laking Maynila ako. Pero, location kami dyan sa Balagtas. Hindi ka na susubukan pa, sir. Baka pagkupo nila yan, baka sakali. Mapapaganda yung Balagtas. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Samantala patuloy ang bakbakan ng mga koponan sa second round ng UNTV Volleyball League Season 3. Kanya-kanya sa pagpapakitang gilas ang mga grupo para makakuha ng panalo at makapasok sa susunod na round. Si Jed de Resina, humahataw. Walang sablay na set ang nilaro ng BFP Lady Firefighters at PNP Lady Patrollers kahapon sa matches nila sa Paco Arena, kung saan sa Game 1, tinapos ng Lady Firefighters ang laro sa isang mabilis na 3-set win laban sa PhilHealth Consulta Health Insurers. Natapos ang match sa scores na 25-23, 25-20 at 25-23. Sa game namin ngayon, okay naman po. Medyo, at least na-apply po yung mga tinuturo po ng mga coaches sa amin po. Kaya medyo, at least nakatatlong set lang po ngayon. Ngunit para sa health insurers, kailangan pa nilang mapalakas ang koneksyon ng bawat isa sa court. Ang masasabi ko lang po is mag-focus lang po talaga kami sa team namin, sa ensayo namin, at saka teamwork lang po talaga. Sa game namin today, lahat naman po ay we did our best naman po, kaso kinapustan po talaga lalo na sa receive at saka sa mga errors namin. Salamat po. Lahat sila, kasi lahat AFP. Sa sumunod na game kahapon, pinatumba ng Lady Patrollers ang back-to-back champions na AFP Lady Gunner. Nakamit ng PNP ang isang straight sets victory laban sa AFP na natapos sa scores na 25-20, 25-19 at 25-20.
Player of the Game si Patrol Woman Yam Poryo na nag-ambag ng 16 points sa match. Well, super satisfied po. Nagawa po namin lahat ng mga tinuro ng mga coaches namin, lahat po ng pinagtrainingan namin, and very happy po kasi nagbunga po lahat. Motivation naman kung tignan ng Lady Gunnar ang natapos nilang game kontra Lady Patrollers. Hindi always talaga panalo. So meron talagang times na medyo we fell short. However, itong mga ganitong instances will make us more crave for winning na the next game. So we are more motivated now. Sa third game kahapon, extended ng isang set ang laban ng BFA Emissaries at NCMH Wellness Warriors. Nakuha ng Emissaries ang game sa score sa 25-19, 13-25, 23-25 at 14-25. Sobrang proud ko po sa mga teammates ko dahil kahit po yesterday dapat magte-training kami, hindi kami napag-training dahil sobrang lakas po ng ulan. Pero nakita ko naman po yung improvements, tsaka determined kaming manalo. Bigumang makuha ang match, naniniwala ang Wellness Warriors na intense game po yung talagang dumidikit naman po kami. So lahat po ng best namin ginawa naman po namin. Pero medyo talagang lagi kaming bitin. So lagi kaming kapos, wala kaming panapos palagi. So yun po yung nagiging problema namin. Huwag palampasin ang tumitinding labanan sa volleyball court. Abangan ang susunod na match schedule sa darating na linggo, May 18 live sa Paco Arena. Maghaharap sa Game 1 ang AFP Lady Gunnar kontra BFP Lady Firefighters. Comelec Suffragettes laban sa NCMH Wellness Warriors sa Game 2. At BFA Emissaries laban sa PNP Lady Patrollers sa Game 3. Mapapanood din ito via live streaming sa UNTV Sports Facebook page at YouTube channel. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Mataas pa rin ang vaccine hesitancy sa Bicol Region. Bunsod nito, pag-iibayuhin ng Department of Health Bicol ang immunization program sa rehiyon katuwang ang mga stakeholder. Kabilang sa naging kaisa sa programa ang Members Church of God International o MCGI. Si Brian Baldarahe, humahataw. Hindi naman yan lingid sa kalaman ng lahat na medyo tumaas yung talaga, kumbaga, vaccine hesitancies for the COVID-19. Pero nadamay po doon yung ating mga routine vaccines dahil nga, syempre, bakuna. Noong nakaraang taon, isa ang Bicol Region sa may pinakamababang resulta na fully immunized child o mga batang kumpleto sa bakuna sa buong bansa. Sa tala ng Department of Health, nasa 47% lang ng kabuuang bilang ng mga batang kumpleto ang bakuna sa rehiyon. Malayo sa 92% na target na fully immunized child sa Bicol. Ayon sa ahensya, vaccine hesitancy ang karaniwan pa ring nagiging problema. Kahapon isinagawa ng Department of Health Center for Health Development ang second Bicol Immunization Summit na dinaluhan ng iba't ibang government at non-government organization kasama ang mga public at private healthcare group mula sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Sa temang arangkadang pagbabakuna proteksyon sa bawat pamilyang Pilipino, isa sa layon ay ang magkatulong-tulong ang grupo sa bawat programa ng pagbabakuna. Ito'y upang mas malabanan ng mga batang Bicolano ang mga sakit gaya ng tuberculosis, pneumonia, pertussis, measles at iba pang mga sakit. Nais ng DOH Bicol na mas pag-ibayuhin pa ang kampanya nito sa pagbibigay ng tamang impormasyon sa kahalagahan ng bakuna katuwang ang iba't ibang local government unit sa Bicol.
Target din ng ahensya na mas mapabilis ang access ng bawat pamilyang Pilipino, lalo na ng mga bata sa mga kinakailangang bakuna. Po, mas lalong madami yung ma-engage natin na mga sa ngayon po yung mga in-invite po natin ng mga stakeholders ay yung mga from the DILG, no, para mas may mag-guide pagdating po sa local government unit pagdating sa implementation, para makapag-raise din po ng awareness tungkol sa kalagayan po sa sitwasyon ng Bicol Region. Highlights ng Second Bicol Immunization Summit ang pagpirma sa Pledge of Commitment sa pamamagitan ng isang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Bicol Regional Immunization Council at mga stakeholders sa rehiyon. Dito mapatatatag ang ugnayan sa pagtuwang sa programa ng DOH, lalo na sa pamamagitan ng pagbabakuna sa bawat pamilyang Pilipino. Kabilang sa mga lumagda rito ang Members Church of God International o MCGI. Ang MCGI ay isa sa mga grupo na nagiging pangunahing katuwang ng Department of Health sa pagbibigay serbisyo medikal sa iba't ibang lugar sa bansa, gaya ng mga medical and dental missions. Isa rin sa matatag na pagtutulungan na isinasagawa ng DOH at MCGI ay ang patuloy na pagsasagawa ng blood donation drive sa iba't ibang lugar sa bansa. So, thank you very much po sa MCGI for being one of our partners pagdating po sa immunization program. Maraming salamat po dahil kayo po ay hindi nagdalawang isip, hindi kayo nag-atubili na tumugon dun sa aming panawagan na maging partner para po mas mapalakas po natin, mas magtulungan po tayo para mas madaming bata ang ating maabot. Lahat ng mabuti para sa kapwa natin, talagang ang gusto ng ating kapatid na Daniel, kung paano yung gobyerno ay naglalayo na makatulong sa ating mga kapwa-tao, lalo naman tayo na may aral po ng salita ng Diyos. Yun din ang gusto nating mangyari. Kaya nagtatayap tayo sa kanila para kung paano sila ay nagsiservisyo sa ating mga kapwa-tao. Tayo din, yun ang layo natin, makapagservisyo din sa ating mga kapwa-tao. Brian Baldarahe, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Maraming salamat, Brian Baldarahe. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nice balikan sa Hataw Balita Ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood niyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV. Pati na po ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula po sa Kawikaan 12:21. Walang mangyayaring kapahamakan sa matuwid, ngunit ang masama ay mapupuno ng kasamaan. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga, May 15, 2025. Wala na daw bati, sabi ni JC Valdez Adet. Okay. Sa ngalan muli na buo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, sa ngalan po ni amigo Sherwin Kulubong, ako po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.